Mga kabarya, ito po yung Wanyuan ng bansang China. Meron pong tatlong klase. Dalawang klaseng magkakaiba ang sulat at saka magkaiba ang laki. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkaroon lamang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat ng aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may mga barya tayo dito sa ating harapan. Ito po yung Wanyuan ng bansang China. Yan po, tignan ninyo, may mga pagkakaiba. Tatlong klase po ito. Una, ang pagkakaiba, yung laki. Tapos yung pangalawang pagkakaiba, yung numero na nakalista. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ay makikita natin na may denomination sa kanyang bandang gitna. At tapos sa bandang ibabaw, nakasulat ng Chinese lettering ang mga kataga. Tapos dito sa bandang kaliwa ng denomination, nakasulat po Yiyuan. Yan, malaking 1 na makikita naman ninyo. Sa ibaba ay yung petsa ng pagkakagawa, 2010. Yan po. Yung iba, itong isa, 2008. Tapos itong isa, 2017. Yan po. Dito naman po ay malinaw nating makikita 2020. Tapos dito year 2000. Yan po, year 2006. Ito naman 2011. Yan. Sa harapang bahagi po ng baryang ito ay makikita natin sa kanyang bandang gitna ang kanyang denomination. Yan po, may nakalagay na 1. Tapos may script sa ibabaw na Chinese lettering. Yan po. Meron ding Yiyuan na nakasulat, tsaka Chinese lettering. Tapos po, yung kanyang petsa ng pagkakagawa. Yan, nasa bandang ilalim po. At kung itatranslate natin itong script na nakasulat, ang nakalagay po dyan ay People's Bank of China. Yan. Wanyuan. Nakikita naman ninyo. Sa likod na bahagi naman, makakita tayo ng isang chrysanthemum blossom. Yan po yung kanilang pangunahing bulaklak sa kanilang bansa. Dito naman sa kanilang maliit na Wanyuan, ayan, may chrysanthemum din. Pero kasama pati yung kanyang tangkay o yung pinakapuno. Yan po ang makikita natin. Dito naman sa isang piraso nito, yan, mabasa na natin yung katagang Xionggu, Renming, Jingha. Mahirap naman basahin. Jingha, yun po. Xionghu, Renming, Yinhang. Yan po ang nababasa ko sa baryang ito. May dalawang sukat po ang baryang ito. Una po, itong malaki ay sumusukat po yan ng 25 mm. Yan, yung laki na yan. Samantalang po yung maliit, ito pong maliit ay sumusukat ng 184
1.84 mm. Yan po ang sukat niyan. Magkakaiba po sila ng sukat. Nagtataka nga po ako, magulo eh. Magkakaibang petsa, magkakaibang sukat, magkakaiba ng disenyo. Dito po sa latest na design nila, iba po yung pagkaka-design ng maliit na 1. Yan. Stylish, kumbaga. Yan nga pong mga barya na yan. Yan, pare-parehas namang 1U1 ay galing sa bansang China. Ang panahon po nila ay People's Republic. Simula po noong 1949 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Yan po. Ang value po 1U1. Pagdating naman po sa Philippine peso, ang katumbas po niyan ay 8.25. 8 pesos 27 centavos. Yan po. Kamahal po pala ng kanilang pera. Ang komposisyon po niyan ay nickel-plated steel. Tumitimbang po ng 4.75 grams yung maliit. Samantalang yung malaki ay tumitimbang po ng 6.1 grams. Yung kapal naman po, ito, yan. 1.85 mm. Tapos po dito sa maliit, 1.84 mm. Yan po ang sukat niyan. Ang hubog nga po niyan ay bilog. Ang diameter o ang technique na ginamit ay milled. Orientation, middle alignment. Yan. Yung number po ng barya na yan ay may dalawang number. Ang isa po ay 1588. At ito pong pinakabago ay may number na number 178139. Ang reference number naman ay KM number 2447. Yan po ang para sa kanilang pagkakakilanlan kung ito ay inyong hahanapin sa numista at sa computer. Dito po sa numista ay may mga presyo na po. Yung pong unahin natin, yung pinakabago, yung may petsang 2020. Yung pong extra fine niyan ay 40 pesos. Uncirculated at saka yung almost uncirculated, pare-pareho pong 40 pesos. Yung pong 2019, yung very fine, 14 pesos. Extra fine, 30 pesos. Almost uncirculated, tsaka yung uncirculated, 45 pesos po. Dito naman po sa iba natin tinginan, yung eBay, Miss Corner, wala po akong makita. Kahit maski sa Jerome Collection, ay wala po akong makitang nag-iisang presyo. Wala. Kahit isa. Meron po grupo-grupo. Siguro po ang isang piraso ay 50 piraso, yung isang set. Hindi ko naman po malaman kung anong klaseng coin o anong klaseng barya yung magkakasama. Kasi po masyadong marami. Kaya yan po lamang at wala nang iba. Kaya po nang dati, bago ako mayari sa aking content ngayong araw, ay nais ko po muling magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Salamat po ng marami. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.